Talaga pong patuloy ang pagluluksa ng mga DDS. Matapos na hindi mabigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa na namang dagok ang dumapo sa pamilya Duterte. This time, yung question nila na walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, ibinasura. Tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court o ng ICC ang petisyon na isinumite ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kumu-question sa jurisdiksyon ng International Tribunal sa kanyang kaso dahilan upang ituloy na nito ang paglilitis. Sa desisyong inilabas, unanimous ang naging desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa pagbasura sa argumento ng kampo ni dating Pangulo na nawalan ng jurisdiksyon ang International Tribunal nang kumalas ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 habang nakapwesto pa ito sa Malacanang. Iginiit ng PTC judges na kasaad sa Article 127 ng Rome Statute na ibinabalanse nito ang karapatan ng isang estado na kumalas mula sa statute at ang peligro na maaaring gamitin ito ng estado para bumitiw upang maprotektahan ang mga individual mula sa jurisdiksyon ng korte. Unang iginiit ng Duterte camp na hindi dapat ikasangkapan ang Article 127 upang palawigin ang kapangyarihan ng Office of the Prosecutor upang isulong ang investigasyon bagamat kumalas na ang Estado mula sa statute. Sinabi naman ng ICC na inumpisahan nito ang preliminary examination sa Pilipinas noong February 2018 bago pa man naging epektibo ang pagbibitiw ng nooy gobyernong Duterte sa statute noong March 2019. Kaya nananatili ang jurisdiksyon ng korte sa kaso ng di umano'y pagpatay sa libo-libong individual na biktima ng war on drugs ni Digong. Kasi alam nyo, para sa akin, hindi na po dapat pinagdidebatihan ang isang napakasimpleng kaso. At yun nga, yung sinasabing jurisdiction daw na ginigiit ng kampo ng mga Duterte na wala ng jurisdiction ang ICC dahil kumalas na daw tayo noong pang 2019. Kaya lang, hindi ba napaka-elementary naman ng dahilan kung bakit meron pa rin jurisdiction ng ICC sa atin? Unang-una, bakit kumalas si Rodrigo Duterte sa ICC? Dahil natunugan niya na siya ay paiimbestigahan sa kanyang war on drugs na ikinamatay ng libo-libong Pilipino? Di ba? Mag-isip tayo. Kung walang pananagutan si Digong, bakit tayo kakalas sa ICC? Hindi ba ang sagot lang dyan ay dahil may nagawang kasalanan si Digong at para siya ay makaiwas sa investigasyon at ang posibleng makulong, inatras niya ang membership natin sa ICC. At yung sinasabing jurisdiction, ang hinahabol ng ICC ay yung mga kaso o yung mga insidente ng pagpatay nung tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court. Ganun lang po kasimple yun. Hindi ko talaga maubos maisip kung bakit kailangan pagdebatihan pa yan. May nagawang krimen at yun ang iniimbestigahan ng ICC bago tayo kumalas. Ngayon, kung pagkatapos natin kumalas sa ICC at nagpatuloy yung patayan na yan, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Hindi ba, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang hinahabol ng ICC ay nung tayo ay miyembro pa. So, paano sasabihin ng kampo ng mga Duterte na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni former President? So, sa tingin niyo, kung walang naging dahilan para maghabol ang ICC, at sa tingin ni Duterte, wala siyang nagawang kasalanan, aalis ba tayo sa ICC? Very simple, di ba? Kaya kumalas ang Pilipinas sa ICC dahil ramdam ni Digong na hahabulin siya ng International Criminal Court sa mga pagpaslang na ginawa niya nung tayo ay miyembro pa. So ano ang ibig sabihin ng balitang ito? Tuloy na po ang paglilitis kay Digong. So kahit na manawagan kayong lahat ng mga DDS ng bring him home, posible pa rin namang makauwi si Digong, after ng trial sa ICC. Kung siya ay mapapatunayan na walang pagkakasala. Pero kung siya ay guilty, wala na silang ibang magagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan na ang kanilang tatay Digong ay mabubulok sa kulungan. Na yan din naman ang sinabi ni Digong dati, I am willing, I am ready to rot in jail. So, wish granted. Pero sigurado yan, lalong magagalit ang pamilya ni Duterte, lalo na doon sa nagbanta. Pagbabayarin niya lahat ng kasangkot sa pagpapakulong ng tatay nila sa dahig. Hindi nga ba? Lahat na lang gagawin nila para pagbayarin si President Bongbong Marcos? Kaya lang,
Akala ba ng mga Duterte, sila lang ang tao sa Pilipinas? Walang tagapagtanggol ang gobyerno? Walang tagapagtanggol si President Bongbong Marcos? So kung anuman ang pinaplano ng kabilang kampo, hindi po magtatagumpay. Dahil majority po ng taong bayan ay nakasuporta kay President Bongbong Marcos. Na kung tutuusin, bakit nyo isisisi kay PBBM kung bakit nasa dahig itong si Rodrigo Duterte? Hindi naman siya ang nag-file ng kaso. So ipagpatuloy po nating ipagdasal na manatiling malusog si dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte para maharap niya ang kanyang kaso sa ICC. Sunod pong balita, not guilty. Sandigan Bayan clears Enrile of graft over PDAF misuse allegations. Isang balita na ikagagalit na naman ng mga DDS. Sabi po dito, Enrile tuluyang pinawalang sala sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Tuluyan ng pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Juan Ponce Enrile, dating Senate President at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel sa kasong graft kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel scam. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan, kinumpirma ang pag-absuelto kay Enrile, pati na rin sa kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes. Matatandaan noong 2015, pinayagan si Enrile ng Korte Suprema na makapagpiyansa sa kadahilan ng pang-humanitarian, isang kontrobersyal na hakbang na isinulat ni dating Chief Justice Lucas Bersamin. Sa kanilang motion for reconsideration, iginiit ng mga taga-usig ang testimonya ng mga pangunahing saksi na sina Ben-Hur Luy at Ruby Tuason. Gayunpaman, nanindigan ang Sandigan Bayan na kulang ang ebidensya upang patunayan ang sabuatan at paglustay ng pondo na kinailangan sa isang kaso ng plunder. Sa pagkakaabswelto ni Enrile, kumpleto na ang trio ng mga dating senador na nasangkot sa pork barrel scam na napawalang sala na kinabibilangan ni na former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. Sa buong proseso, si Enrile lamang ang hindi nakaranas ng aktwal na pagkakakulong, bagkus ay nanatili sa hospital arrest bago nabigyan ng pansamantalang kalayaan. Ngayong paglabas ng desisyon ay nasa ospital si Enrile, kung saan nakamonitor lamang siya sa pamamagitan ng video conference. So ayan, alam nyo kung bakit nasabi kong lalong magagalit ang mga DDS? Dahil ito ngang si Enrile, sa kanilang tatlo nila Jinggoy at ni Bong Revilla, siya lang ang hindi nakaranas na makulong. Dahil nga sa humanitarian reason na siya ay matanda na. Siyempre sasabihin nila, bakit si Enrile pinayagang mag-house arrest? Samantalang si Digong, na deny na yung kanyang interim release, binasura pa yung jurisdiction. At hindi ba matanda na rin si Digong? Wala po tayong magagawa dyan. Siguro kung dito ginanap yung paglilitis kay Rodrigo Duterte, malamang mabigyan din siya ng house arrest habang gumugulong ang kanyang kaso. Nasa ICC po siya. Iba po ang panuntunan sa ICC. International Court po yan eh. Hindi po nadadaan dyan yung porke ikaw ay matanda na. Kung hindi, yung bigat ng kasalanan mo. So ako po ay natutuwa na sa edad ni Juan Ponce Enrile, inabot pa ang pagbasura ng kanyang kaso. Not guilty. Na yung pagbasura sa kaso ni Juan Ponce Enrile ay hindi po sorpresa. Hindi rin po sikreto dahil narinig natin lahat. Nalaman natin lahat, nabalitaan natin lahat na ibinasura ng Sandigan Bayan ang kaso ni Enrile. Hindi po tulad sa naganap na pagbasura ni dating Ombudsman Samuel Martires sa kaso ni Joel Villanueva. Dahil kahapon nga po, susulat dapat si Ombudsman Remulla kay Senate President Tito Soto para i-enforce ang dismissal ni Joel Villanueva na dapat noong 2016 pa in-enforce. At yan ay nung panahong si Conchita Carpio Morales pa ang ombudsman. Kaya lang bago makarating yung sulat kay Senate President Tito Soto, biglang nagkaroon ng twist. Dismiss na pala yung kaso ni Joel Villanueva. At ang nag-dismiss ay si former Ombudsman Samuel Martires na mukhang sinikreto dahil parang silang dalawa lang ang nakakaalam. So ang tanong, kung hindi na isa publiko ang dismissal sa kaso ni Joel Villanueva, valid kaya ito? Gusto kong basahin itong post ni Glenn Lopez hinggil dito sa pagbabasura ni Ombudsman Martires sa kaso ni Joel Villanueva. Sabi po rito, secret justice is no justice. Ang lihim na pagpapawalang bisa ni Martires pwedeng ituring na walang epekto. Kung totoo nga, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, na palihim na ni-reverse ni dating Ombudsman Samuel Martires ang dismissal case ni Senator Joel Villanueva,
Malaking insulto ito sa hustisya at sa taong bayan. Sabi ni former Solicitor General Florin Hilbay, if the reversal was never made public, it cannot have legal effect. It was not a decision, only a secret memo. The Ombudsman can ignore it and proceed with enforcing Villanueva's dismissal. Ang opisyal at publikong desisyon ay galing kay dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nag-dismiss kay Villanueva dahil sa misuse ng kanyang PDAF. Pero ang ginawa ni Martires ay parang magic trick. Biglang may secret memo. Walang transparency, walang publication, walang pagkakataon para ang publiko o kahit sinong interesadong partido ay makapagreklamo sa Korte Suprema. Ibig sabihin, wala siyang karapatang i-reverse ng palihim ang isang public ruling. Pwedeng ituring ni Remulla na void o walang bisa ang memo ni Martires at ipatupad ang orihinal na dismissal. Ang Senado, kung may natitira pang dangal, dapat sundin ang utos ng batas at hindi protektahan ang isa sa kanila. Ang bottom line nito, kung may secret justice, ibig sabihin may secret protector. Panahon na para ipakita ni Ombudsman Remulla na hindi siya kagaya ng mga takot sa anino ni Duterte. At si Villanueva, kung may respeto pa sa simbahan at sa sarili, magbitiw ka na bro, bago pa ikaw ang maging sermon ng bayan. Mukhang agree ako sa sinasabi nito ni Glenn Lopez. Dahil ang ginawa ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ay isinapubliko niya yung kanyang desisyon na ipadismiss si Joel Villanueva na hindi ginawa ni Samuel Martires. So, kung hindi isinapubliko or pinablish itong dismissal ni Joel Villanueva, ibig sabihin, wala itong bisa. So, tingnan natin kung ano ang susunod na hakbang ni Ombudsman Boying Remulla dito sa ginawang secret dismissal ni Martires kay Villanueva.